Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halinang dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, ikaw ang buhay. Para sa mga nagpapakumbaba, ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog, upang Ama, nananabik sa mga pinangako mong kaloob, ay lagi magkamit ng iyong kasaganaang lubos sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin, at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan ng Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo, at Manaen, kababata ng terarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon. Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatanong nila sa 2 ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon.
Kaya't bumaba sila sa Elusia, sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat dooy naglayag patungong Sypre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawahan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas sa sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan, sapagkat naparito ako upang hatulan hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hato sa sino mang nagtakwil sa akin at hindi tumanggap ng aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ay ang hahatos sa kanya sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siya nag-utos kung anong aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po naman. Isa po sa mga nilikhang kwento ni Aesop, yung Aesop's Fable, kung tayo po'y pamilyar, ito yung mga kwento ng mga hayop na merong magandang mga aral na binibigay po sa atin. At isa po sa mga kwentong inilahad niya ay tungkol sa isang ibon na minsan ay natagpuan ng isang
pusa na nakahiga sa kalsada. Tinanong ng pusa yung ibon, bakit siya nakahiga at yung kanyang paa na napakaliit ay nakataas. Ang sabi ng ibon, may nagsabi daw sa kanya na babagsak daw ang kalangitan. Babagsak daw ang kalangitan. Tapos sabi ng pusa sa kanya, sa palagay mo ba, sa liit mong iyan, sa liit ng iyong mga paa, ay kaya mong saluhin ang langit? Sumagot po yung ibon. Ang sabi ng ibon at least ito yung pwede kong at kaya kong gawin. Ito yung pwede at kaya kong gawin. Mga kapatid, sa ating pong unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, ay ating natunghayan dito ang patuloy na paglaganap ng salita ng Diyos. At ito sa pamamagitan ng mga apostol, ng mga alagad ng Panginoon, na patuloy na naghahayag tungkol sa mabuting balita. At ito binanggi sina Bernabe at Saulo na bumalik mula sa Jerusalem matapos nilang gawin ang kanilang tungkol na magpahayag ng salita ng Diyos. At doon isinama nila si Juan na kinikilalang Marco. Sa pagbabalik nila sa Jerusalem ay natagpan pa rin nila ibang mga alagad at sila'y sama-samang nanalangin. At sa gitna ng kanilang pananalangin ay dumating ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinasabing, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo sapagkat sila ay dadaling ko sa ibang mga lugar. Kaya sina Bernabe at Saulo ay bumaba sa Seleucia, kasama pa rin na sa Juan Marco. At dito mga kapatid, ang pagsisimula na tinatawag nating missionary journeys of St. Paul. Yung missionary journeys of St. Paul kung saan si San Pablo sa pagpunta sa iba't ibang lugar ay ipapahayag na ang magandang balita, mabuting balita tungkol sa ating Panginoon, hindi na sa mga Hudyo, bagkus sa mga Hentil. Sina Saulo at Bernabe ang siya magpapahayag ng mabuting balita sa mga Hentil. At lalong lumaganap dito ang salita ng Diyos. Doon sila tinawag ng Panginoon, hindi na lamang sa maliit na lugar na yon, bagkus sa mas malawak pang mga lupain. At ito mga kapatid, din ang siyang pinapaalala sa atin ngayon ng ating Ebanghelyo na si Jesus ay naparito upang tuparin ang kalooban ng ating Ama. At ito is pinasimulan niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ang kanyang mga salita ay hindi nagmumula sa kanyang sarili, bagkus ito ay nagmumula sa Ama. Na namang kanyang ginagawa ay mula sa Ama, na namang ginagawa ng ating sinasabi ng Panginoon ay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya mga kapatid, ano nais ipaiwatig sa atin ng mga pagbasa na ito? Na sa ating buhay, lahat tayo may kanya-kanyang gampanin. Halimbawa, sa parokya, may kanya-kanyang gampanin ang bawat isa sa atin. Kaya nga may iba't ibang mga ministeryo ang bawat isa sa atin. Ang mga ito ay nakatutulong at tayo nakikibahagi upang tulungan natin ang simbahan. Hindi lamang sa mga gawain, kundi sa pagkapalago ng ating pananampalataya, sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. May kanya-kanya tayong gampanin, may kanya-kanya tayong mga responsibilidad na maaring makatulong, malaki man ito o maliit, para sa patuloy na pagtatatag ng paghahari ng Diyos. At pangalawa na magandang paalaala sa atin ng ating mga pagbasa ay ito. Sabi nga ni Jesus, hindi siya naparito upang hatulan ang mundo, kundi upang iligtas ito. Ngayon, at tanong natin sa ating sarili, ang lahat ba ng ang bawat ginagawa ba natin, ang bawat salitang namumutawi sa ating bibig, ang bawat desisyon na ginagawa natin sa ating buhay, ang iba't ibang uri na ating pagkapag-ugnayan sa ating kapwa,
Saan ba tayo dinadala nito? Tayo ba'y dinadala nito sa kabutihan o sa kasamaan? Tayo ba'y dinadala nito sa kaligtasan o sa kapahamakan? Ang bawat ginagawa natin, ang bawat salita na namumutawis sa ating bibig, saan ba tayo dinadala nito? Saan tayo hahantong mula sa mga bagay nito? Tayo ba'y dinadala nito sa kapahamakan o sa kaligtasan, sa kabutihan o sa kasamaan? Nawa mga kapatid, sa pakikilahok natin, pakikibahagi sa buhay ng simbahan, sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo patuloy na gabayan ng Espiritu ng Diyos upang sa lahat ng ating gagawin, ito'y para sa kabutihan natin at sa kabutihan ng ating kapwa, ito'y para sa ating kaligtasan at kaligtasan din ng ating kapwa. Amen. Hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo mamatay, nilalang niya tayo upang mabuhay, subalit pinili natin ang kamatayan. Muli tayong pinagkakalooban ng buhay ni Kristong ating manunubos, kahit lumapit tayo sa ating Ama, sa pamamagitan niya ating itutugon, Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway tularan ng habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga sa maging sa kanyang pinakaabang kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan ng mga mahihirap na bansa, naway makaakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayang tapat sa Panginoon, naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang intensyon at pasasalamat ng ating mga tagapagtaguyod sa karangalan ng Mahal Virgen ng de las Flores, Ofelia Reyes, Cecil Arellano, Olive Setias, Marivic Roque, Laika Cervantes, Ana Clemente, Bien Clemente, Ana Lu Fajardo, Daisy Manio, Ana Salazar, Virgie Guanzon, Josie Galang, Perly Lesarondo, Toyang Santos, Linda Robles at Celi Clemente. Gayon din para sa nagdiriwan ng kanilang karawan, Father Joselin San Jose at Rowena Darilag, pasasalamat ni Jaime at Emily Beseo at pamilya, at gayon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando Regalado, Maria, Christopher, Susana, Benito, Barbara, Socorro, Russell Ann, Salud, Gregorio, Federico at Mamerta.
Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Diyos, nasa iyong kamay ang aming buhay, taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangalaga, inilalapit namin sa iyong aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Para sa mga mag-aalay sa Mahal na Birheng Maria, para sa mag-aalay ng bulaklak, para sa mag-aalay ng bulaklak, Ofelia Reyes, Sa kamay po ni Mama Mary. para sa magsasabit ng rosaryo, Cecil Arellano, para naman po sa maglalagay ng setro, Olive Setias, at para naman sa magpuputong ng korona, Mary Vic Roque.
Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagkapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming maalay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-takit walang kapantay. Ipagkulob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan, ay siya ring umilas sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salong tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinamin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hahayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan nang ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humahit tayo at gawin
ang nakapagliligtas sa atin. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Salve Regina.